Ay, magandang umaga po. Maupo tayo lahat. The man of the hours, raw Secretary Ronald Llamas. Nandito ba, Neric, are you here? Neric Acosta, Secretary Joel Racomoras, Secretary Joel Villanueva, my favorite chair, Loretta Ann Eta Rosales, Commissioner Rick David, former representative and soon-to-be, iwan na lang natin yung soon-to-be, Risa Ontiveros Baraquel, Representative Walden Bello, Representative, ito pa isang walang may hawak dito, Kakabag-aw. Yung nakakatanda po sa amin sa Liberal Party, Alfonso Boy Umali, Governor of Oriental Mindoro, of course, Chair Percival Sendanya, Ms. Marie Chris Cabreros, Mr. Conrado Castillo, delegates of the Akbayan Congress, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Iba na ho talaga, no? Last time niyo ako inimbita, ganda ko nung pangalan sa Antipolo. Yung favorite na tambayan po ng Man of the Hours, Cloud9 ang pangalan niya. He hasn't actually explained to me why it's Cloud9. One day I hope to be educated by the Man of the Hours. Tama po yung sinasabing hindi ko utangan ng akbayan at hindi niyo ako utangan. Tangan tayo ng taong bayan. Ang tanong na lang po, sino may tangan kay Eta Rosales? Mahaba na akong pinagdaanan namin. Medyo dekada na. Anyway po, sensya na po kayo. Medyo popormalin natin ng konti ito. Ang dami yung nagre-record. Baka naman sabihin, nagpatawa dito. Seryoso yung gagawin natin mamayang hapon. Dapat naman seryoso rin tayo. Sa bawat hakbang natin pasulong sa tuwidadaan, tiyak na may mga hadlang tayong kailangan lampasan. At madalas hindi uubra ang watak-watak na pagkayod para pagtagumpay nito. Kailangan may kabalikat ka sa pag-usad, kailangan may kasama kang tumutulak upang hawiin ang mga barikada. Kailangan may aktibong katuwang tayo sa paghahatid ng tunay na reforma. Ito mismo ang ginagawa at sana po'y gagawin pa ng akbayan. Isang kaagapay para bigyan laya ang bansa mula sa baluktot na sistema. Isang katuwang upang maibsan ang pagdurusa ng mamamayan. Isang kabalikat sa pagsagwan para mailapit sa laot ng kaunlaran at pag-asa ang ating pong minamahal na bayan. Sa Kongreso pa lang, tila ba iisa na ang takbo ng utak namin ng mga miyembro ng akbayan. Sa katunayan, nang binabagyo ng katiwalian at kawalan ng integridad ang pamahalaan, pinagkaisa ng Liberal Party at ng akbayan ang aming mga boses para hindi kami malunod sa ingay ng mga sunod-sunuran sa dating administrasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling malinaw ang ating atika at patuloy tayong nanindigan sa kung ano ang tama. Wala tayong inatrasan. Hindi natin isinuko ang interes ng taong bayan. Umugong ang nagkakaisa nating agenda para sa reforma at namayani ang pagsusumikap nating maghatid ng patas, makatarungan at makatwirang oportunidad para sa lahat. Naghangad tayo ng tunay na pagbabago sa bayan sa mapayapang paraan. Kumilos tayo para makamtan ito at ngayon, sa tulong ng akbayan at ng sambayan ng Pilipino, natatamasa natin ang bunga ng adhikain ito. Gaya na nabanggit ko, nasa iisang pahina ang mga prinsipyong pinanindigan ng inyong likod at ang mga advokasiyang tinututukan ng akbayan. Kapwa nating tinututulan ang mga paglabag sa karapatang pantao. Kapwa nating binubura ang transaksyonalismo at kaisipang wangwang sa gobyerno. Kapit-bisig tayong buo-buo ng mga serbisyong panlipunang tunay na may pakinabang sa karaniwang Pilipino. Todo kayod nating isinusulong ang karapatan at pantay na pagkilala sa mga kababaihan. Higit sa lahat, kapwa natin binibigyang halaga ang pagtataguyod ng integridad, katapatan at pananagutan sa pamahalaan. Ang mga katangiang ito mismo ang nagudyok sa atin upang hikayatin si Risa Ontiveros Baraquel na maging bahagi ng senatorial lineup ng Partido Liberal sa 2013. Saktong-sakto nga po ang tema ninyo. Gusto natin ng magandang laban at magandang kinabukasan at mula sa magandang, matalino at maabilidad na si Risa.
Hudyat ang araw na ito sa tumitibay na ugnayan ng mga Pilipinong handang manindigan para sa tunay na reforma. Oo, may mga paksang hindi pa natin lubos na napapagkasunduan. Subalit ang mahalaga, pinagtutuunan natin ng pansin hindi ang kahinaan, limitasyon o paninira sa kabilang partido, kundi ang lakas at kung ano ang may ambag para sa ikabubuti ng bansa. Patunay itong anuman ang kinabibilangan mong alyansa hanggat handa kang magsakripisyo para sa kapakanan ng iyong kapwa, bahagi kaagad ng isang mas malaking partido. Ang partido po ni Juan de la Cruz, ang alyansa ng lahing Pilipino. Sa lahat ng kasapi ng akbayan, lalo na sa mga bagong halal ninyong pinuno, naway lagi ninyong tandaan na tanga ninyo ang isang napakalaking pagkakataon. Hawak ninyo ang pagkakataong maghatid ng pag-asa at pagbabago sa ating mga kababayan. Huwag natin pong sayangin ito. Makakaasa naman kayo bilang inyong kasangga. Ako po ay kasama ninyong maninilbihan ng may malasakit, may katapatan at wagas na hangaring ibangon ang ating pumbayan. Baka naman sabihin ni Ronald, nakalimutan ko na siya. Alam mo niyo, may buwabati ko sa inyong partido, sabi kayo komunista. Sabi ko, hindi sosyalista ho yata. Pero si Ronaldo, dapat napansin ko na ho ito nung paaraw. Habang nagmamarcha kayo, madidisperse siya po naka-long sleeves. Ngayon po naka-Amerikana na. Kaya yung sosyalista niya, sosyal na yata itong si Ronald. Pero ganun pa man din po. Talaga palagi ko naman nakikita ninyo na isang beses lang naman ako magtataas sa sariling bangko ngayon. Ako po yung nagpunta ng Baguio, PMA graduation yata doon. Inabot kami mula Tarlac ng 4.5 oras. Siyempre, tulad na naman, napakahaba naman, napakabagal itong biyaheng to. Pero nagpapabagal, kaliwat kanan po yung infrastruktura, kinukumpuni natin o dinadagdag at sinasaayos, hindi lang po sa Tarlac. Sa Tarlac, sa Pangasinan, La Union, Benguet, at pagdating po ng Baguio, ang sabi sa amin, kung pwede at saka na yung mga proyekto namin dahil natatraffic kami dito. Iba na ho yata talaga ang mundo dahil nag-umpisa po kami ni Eta sa Kongreso, hindi po sa buhay, nauna po siya sa akin konti. Konti lang naman. Pero sa Kongreso, ang litanya sa amin, walang pondo. Ngayon po, sa tulong ninyo, yung pamahalaan po nyo ay talaga na-empower na rin po para mabigyan natin kapangyarihan ng taong bayan. Magandang araw po, maraming salamat.